Yan. So, shout out mga gala na nanonood dyan. Magandang hapon, no? Happy vacation sa lahat. Kasi, ano na pala, no? Kauwian na pala ng mga estudyante sa ibang mga probinsya nila. Kasi, ang Davao City, mga colleges and universities dito, karamihan din kasi sa mga nag-aaral ay coming from different regions and provinces in the island of Mindanao. Anyway, so Davao City, ang topic natin for this video is Ramon Magsaysay Park, ha? Kasi nung ako ay papunta pa lang ng Iloilo again, no? So Iloilo and Davao City, another parang the difference or verification kasi minsan kasi, no, kapag masyado tayong nakapokus lang sa ating lugar kung saan lang tayo laging namamasyal, umiikot-ikot lagi-lagi, parang minsan nakakalimutan natin kung ano na ba yung stand ng lugar natin, kumusta na ba, kumbaga yung evaluation ba, no? So minsan kailangan natin pumunta talaga sa ibang parang surprise visit ba tawag dyan, yung kailangan natin ibang lugar, kailangan nating makisama sa ibang tao, kailangan nating sumubok ng mga bagay-bagay na hindi natin nakasanayan. So lang yun, parang in general lang, no? Pero ngayon sa topic kasi natin, meron akong self-realization, no, na kumusta na nga ba ang Davao, ano na nga ba ang Davao City ngayon. Pero akin lang tumahagala sa mga nanonood dito ng mga taga Davao. Don't take it personally kasi akin lang to, maaaring hindi nyo rin iba sa inyo, no, contradict. Basta akin lang, means opinion ko to, experience ko to, akin lang dito. So yun na nga, bali dahil nga sa nag-i-explore ako sa abot ng aking makakaya, kasi nga din gusto ko rin din makapag-offer din ng mga kakaibang content, or sabihin natin na something new, no, not just Davao, not just Cebu, not just Manila. So ngayon na-explore natin din yung western part of Visayas, yan yung Iloilo and Bacolod. So Davao City used to be one of the cleanest, kung hindi man siya ang pinaka, used to be, no, one of the cleanest city when it comes to street sweeping, no, talagang well maintained yung kalsada ng Davao, wala ka makikitang mga basura, mga kalat-kalat. I mean, may makikita ka pero very minimal sa population na 1.8 million katao, di ba? So ganun kadaming tao, lahat yung kakain ng candy everyday. So 1.8 million na kumakain ng candy. So lahat yan may mga candy wrapper, pero ang makikita natin ng mga candy wrapper lang, ilan lang ba? Tingnan natin, for example, meron ako nakita, ayun, may mga ilan ba yan, phrase holes, so dalawa, diba? Tapos merong plastic cellophane, galing yan sa juice, kung ano man yan, buko juice or soft drinks, no? So despite sa napaka-busy nitong kalye na to, hundreds of thousands of Davaoenos or Filipinos na lang, kasi hindi lang naman kasi Davaoeno ang nandito sa Davao na makikita natin araw-araw. So Davao City nga is isa na siya sa pinaka-diverse city sa buong Pilipinas. Parang I think it's next to Manila. Sa may pinakamaraming mga ethnicity, tribes coming from different regions, different islands of the Philippines. So Davao City used to be one of the most well-maintained, cleanest, well-maintained city talaga, no? Kita nyo naman, no? Diba? In fairness. Diba? Wala kang makita mga rapper masyado. May makita ka pero less expect. Ako baga, hindi mo siya akalain na yan nga, 1.8 million tapos ganyan lang ka konti. So ito palang lugar na to, sa Ramon Magsaysay Avenue, previously known as Oyanggurin. Meron kayong makikita dito na area sa kabilang side, yan na yun, no? Sa right side, left side, meron pa kayong makikita mga overhead wires, pero malapit na ho yan mawala, mga hagala, kasi dito sa kabila, dito sa right side ko, wala na kayong makikita masyadong head wire na pag ganun ang direction, di ba? May mga connection lang sa kabila galing, kasi underground cabling na to. Basta ilang buwan na lang, hindi man ngayon, baka next year na, no? Underground cabling na dito, wala na kayong makikitang underground, head wires or cable wirings or spaghetti wires look alike. So shout out sa mga taga Iloilo dyan sa Calle Real or Calle Real or ano ba pangalan sa bago? Luma ba yung Calle Real?
Basta, congratulations kung kasi may nag-comment na wala na daw spaghetti wire sa Calle Real sa may city proper, Iloilo, kung saan matatagpuan yung City Hall and the museums. Maganda yung Calle Real, napakalumang mga structures, no? All the Hispanic inspired na mga establishments and buildings. Ang galing. Tapos wala pa siyang wala na siya daw ngayong mga overhead wire, so lalong gumanda, no? So ito ay Ramon Magsaysay Avenue. So one of these days underground cabling na siya. Okay, so for today's video, balikan natin yung paano naging malinis ang Davao City, like sa laki ba naman ng area. So billions, millions, no? Hundreds of millions kung hindi man millions ang gagastusin ng LGU para sa street sweeper, no? Sa pagpapaganda, urban planning. Part na yan sa urban planning development, di ba, yung yung cleanliness sa streets, di ba? Maglalagay ng mga parks, maglalagay ng mga basta depende la anything na pwedeng gawin para mapaganda yung city. Kasi useless kasi yung beauty, no? Yung example, tao, useless yung gwapo ka, maganda ka, ano ka naman, no? Anong tawag nito? Buling ito sa gusgusin, no? Dugyot gusgusin. So ligo-ligo din pag may time, imbis ka ng sabon, shampoo. So same with the city in places, di ba? Useless yung ganda ng lugar mo, yung natural natural view, kung hindi mo siya i-maintain, hindi mo siya lilinisan. So dito sa Davao, well maintained, I must say. Pero balikan na natin, no? So paano natin nasangkot dito ang Iloilo City? Paano nasangkot? Kasi nung ako pasensya na kayo sa boses ko, may kasi to yung ubo, pero hindi naman ubo talaga na dahil sa I don't know, yung klima na naulanan, ano ba tawag dyan, basta successive lang kasi yung 3 araw ko na 3 gabi na medyo hindi ako nakatulog ng maaga. At hindi nakatulog dahil may insomnia, kundi talagang nagpuyat ako, nagpuyat, no? Dahil may ginagawa lang ako talaga na mga proyekto for mga 2 to 3 nights yata yun. So paano nga ba nasangkot? Kaya pasensya na sa boses ko, So paano nga ba nasangkot ang Iloilo City? Kasi nga yun nga, from Manila pa lang sa NAIA Terminal 3. First ko nakausap, babae from Hong Kong siya, like 5 years yata siya doon, or 5 years na nagtatrabaho sa OFW. Kasi tinanong ko siya, ano meron sa Iloilo? What can Iloilo City can offer sa mga dayo kagaya ko? Sabi niya, di niya alam. Di ko alam, sir. Paano? Matagal ako nag-OFW sa Hong Kong. So, okay. So, okay na doon. So, yung pangalawa, nasa terminal lang yun, nasa may departure area pa lang yun, while waiting sa aming aircraft bound for Iloilo. So, ayun, nasa aeroplano na, kinakausap ko na yung katabi ko. Kinuha ko na yung opportunity na tingin ko parang si Bossing naman ay medyo matalino, professional, na parang may alam naman to, no, kahit paano. Parang observant ba? So, tinanong ko siya, sir, ano bang meron sa Iloilo City na i-expect ko siya? Since ako'y dayo, first time ko pumunta sa lugar nyo. So, yun, siya na nagsimula, no? Pinanamulan niya talaga, siya yung pinaka-hater, pinaka-starting point ng perspective. Sabi niya, ang Iloilo City kasi, sir, maliit lang siya na city in terms of land area. Tapos HUC din siya, highly urbanized city. Meron siyang 400 something, ganun, no? Magaling si sir. Oo, di ko alam kung nanonood siya ng mga vlog na gaya na ito sa akin. Sabi niya, pero ang tanong ko lang, isang tanong lang talaga yon. Tapos dami niya nang sinabi, like kumbaga isang lang ba, single match lang, siya na yung nagliyab na, nag-apoy na. So ano ba meron sa ilo? Sabi niya, Iloilo is yan na nasimula siya sa pag-represent ng Iloilo. Iloilo City isa sa may pinakamalinis na city. I mean, progressive muna, pinag-usapan. Progressive city daw ang Iloilo City. Daw means kasi di pa naman ako sigurado doon kung hanggang ngayon hindi pa rin ako ganun ka sure 100%. Nakikinig ako sa mga comment ho ninyo, nagbabasa, at hindi basta kulang yung 4 days talaga sa totoo lang para sabihin ko na ganun ka progressive ang Iloilo City. Hindi ko pwede sabihin na oo, I can confirm na ang Iloilo City is very progressive city. Hindi ko pwedeng sabihin sa mga tao dito na 101% na Iloilo City is
very progressive city kasi 4 days pa lang ako doon. Kung meron man ako masigurado mga hagala na 101% na masasabi ko about Iloilo City is yung pagiging safety, malinis, maganda, safety, malinis, ano pa ba? Safety, peaceful, yun na nga. Basta hindi ka ma-intimidate na baka may lalapit na parang iwan, no? Tapos sa linis ng lugar, talagang 101% masasabi ko, agree. Kahit 4 days pa lang yun. Tapos maganda ang Iloilo City. Progress is hindi ko pa masabi kasi hindi ko pa naman nasubukang manirahan doon. Makita yung buhay ng mga nagnenegosyo kasi doon naman talaga natin masasabi na progressive yung isang lugar. Akin to akin. Doon ko ang basehan ko na progressive yung isang lugar pag may mga driver na hindi sila umaangal na walang pasahero, pag may mga nagtitinda, mga maliliit na mga business owners na nasasabing walang benta, gano'n, no. So, ibig sabihin nun, hindi sila ganun ka-progressive. Kung may mga ma-encounter ako na nagre-reklamo sa buhay. Pero so far, kahit di pa ako nagtatanong-tanong doon, di pa ako na-ikosyoso, wala naman ako narinig na walang benta, ganito, ganyan. No, parang okay lang, normal na talaga ang buhay sa Iloilo. Like, ibig sabihin, parang hindi ko siya nakitaan ng super mega rich na syudad na lahat ng mga tao ay talaga makitaan mo ng medyo taas, no, ang antas ng pamumuhay nila kumpara sa ibang mga syudad na napupuntahan ko. At hindi ko rin nakitaan ng indication na sila ay kawawa, mahirap or something. Parang I don't know kung normal lang, basta parang normal lang siya, no. Unlike sa ibang city na talagang ma-feel mo talaga na may maraming mahihirapin, maraming mga super mayayaman, ganun. So, normal lang sila doon. Parang wala lang, chill lang. Sa Davao City, ganun din, no, mapapansin ko dito sa Davao City kahit pa sabihin natin ng mga nakatira sa mga Islam area. For example, ito, Isla Verde kasi Ramon Magsaysay likod nito is mga depressed area, no? Or sabihin natin informal settlers. Pero the moment na papasok ka doon, hindi mo mararamdaman yung stress, like wala silang makain. Hindi mo mararamdaman ba yung stress ng mga tao? Hindi sila yung may depression na walang makain, walang panggastos. Yung hindi sila, yung mga ganun, mahirap sila sa mahirap kasi nga nakalutang yung bahay na sa tubig o basta dikit-dikit. Hindi sila nga informal settler kung tawagin, di ba, or IS. Maaaring isa sila sa mga nakakatanggap ng mga purpose sa beneficiary sa Pilipinas ng DSWD, or maaaring isa sila sa may tala sa Poverty Incidence or PI, di ba? Pero hindi mo mararamdaman na sila ay depressed, no, malungkot, na parang anything na may opportunity or iti-take for granted ka or gano'n, no, abutin or something, basta anything na hindi maganda, hindi ko nararamdaman yon. Walang depression na makikita sa lugar. Anyway, balik tayo dito sa lugar, malinis, malinis. Davao City used to be one of the cleanest city in the Philippines. Ngayon, kung kumustahin ko lang, kasi balikan natin yung tao na nakausap natin. Yun nga, progressive city ang Iloilo, which is hindi ko pa siya talaga makumpirma dahil hindi nga ako nakatira sa Iloilo for how many months, at least, no, 2 months to 3 months, gano'n. Kaya I don't know. So although yun na nga, kailangan ko siyang ma-experience, tumira doon, tapos ma-encounter ang mga local negosyante, gano'n, kung ano nga ba ang status ng kanilang pagtitinda, okay ba ang benta, kasi gano'n ako kumusta ang benta, kumusta ang sales, kumusta ang pamasada, okay lang ba, okay lang, nga gano'n, di ba? So hindi ko yun nagawa the moment nung andun ako sa Iloilo kasi ini-enjoy ko yung sarili ko na maglalagalag. Sinasolid ko yung 4 days na dapat ay 3 days, pero naging 4 days. Partida, maliit lang ang Iloilo City sa land area, pero ang dami kong hindi pa napuntahan. Palibasa din kasi ang tamad kong gumising ng maaga. Moron hapon hanggang madaling araw. Nocturnal, yung abang lingkod na sigala. So ngayon, balik tayo sa mama, sa aeroplano. Sabi niya, progressive ang Iloilo City. One of the pinaka-progressive na syudad sa Pilipinas. Parang nabanggit niya rin din yung Cebu, no? Sabi niya, Cebu is hindi ganun may progressive ang Cebu, pero darating yung time walang sinabi yan sa Davao. Iloilo. Darating yung time na walang sinabi yan sa Iloilo. Kasi ngayon pa lang talagang nagsisimula ng mag-boom. Super progressive ang Iloilo City, I can say, sabi niya. Tapos pangalawa, sa cleanliness. So, nung sinabi niya yung cleanliness, so doon dinawit niya ng Davao. Sabi niya, Davao City,
Cebu, walang sinabi sa Davao. I mean sa Iloilo. Kasi Iloilo napakalinis, wala kang makikita. Ina nga, no? Very consistent ang mga Ilonggo, mga taga Iloilo na magsabi na malinis ang Iloilo City. Kasi nga walang tambay, walang mga nakatambay sa gilid-gilid, sa highway, sa kalsada, nanlilimos o ano pa man na mga basta eyesores, no? Walang ganun. Basura, wala din. So sabi ko parang okay, kasama ang Davao. Sa sinabi niya maganda ang Davao. Pero nadawit niya ang Davao. Siya, kasi sabi niya, di ba ang Davao, malinis ang Davao. In fairness naman, Pinoy ang Davao. Pasok muna tayo. So yun, sabi niya, Davao City, malinis, progressive, maganda, peaceful, safety. So Iloilo City is the best sa parang rank 1 talaga sa kanya. So, pero yung pagdating sa kalinisan, naisama niya ang naidawit niya ang Davao City. Sabi niya, sa Davao City malinis, diba? Oo. Pero wala eh. Kung linis pa rin pag-uusapan, wala pa rin sinabi ang Davao City. Kasi ako, nanggaling na ako sa Davao. Pero maagala, take it from me. Hindi ko sinabi. Hindi ko siya, ginalingan ko yung accent ko sa Tagalog accent na, yung hindi talaga magtunog Bisaya ba, na Tagalog. So, yun si Kuya, wala siyang idea. I know for sure, wala siyang idea na tagasan ako. Maaring Bisaya ako from some part of Visayas, no? Pero hindi ko sinabi ako taga Davao. So, ngayon, nadawit yan Davao. Sabi niya, di ba Davao City, di ba narinig mo na Davao City? Di ba kilala siya bilang one of the cleanest city in the Philippines. Pero wala sinabi ang Davao City when it comes to cleanliness sa Iloilo. Kasi nakapunta akong Davao, galing lang ako doon. Kakagaling ko lang, sabi niya. Kakagaling ko lang sa Davao City. Meron ako nakita mga kalat sa mga parks nila. May mga tae ng mga aso, ganun. Yan ang sabi ni Goya. May tayo ng mga aso. So ngayon, nung sinabi niya na maraming tayo ng aso, may mga basura, kalat. So agad-agad, naisip ko na park sa Davao. Kasi Davao City is marami. Parang, I don't know correct me if I'm wrong. Last time I checked, we have 26 parks, open parks dito sa, open parks and private parks. I mean closed parks. Ano ba tawag? Basta parks na lang sa Davao. So last time I checked, we have 26. So ngayon, maybe nasa mga 27, 28 or mga 30 na siguro yung mga parking natin sa Davao City. Davao City, buong Davao City kasama ng mga bukid-bukid, barangay. So ngayon, ang naisip ko doon, siguro kung naikutan niya na ang buong parke ng Davao City, sabihin natin 30 parks na meron tayo dito sa Davao. So therefore, I conclude or I can see na tama si Kuya. Tama yung kanyang reference na siguro maniwala ako na siguro madumi yung ni Kuya, yung tingin sa hindi madumi mga hagala. Kumbaga i-compare lang Davao City to Iloilo City when it comes to cleanliness. Walang sinabi ang Davao City. Malinis ang Davao City pero di hamak na mas malinis pa rin si Iloilo. So nung sinabi niya na may kalat nga daw nakikita, may mga tae ng mga aso, hindi ako, kumbaga kinabahan ako doon. Actually kinabahan ako kasi baka ano ang magiging magiging komento ni Kuya about Davao. I mean pwede akong at saka naka-record yun mga hagala. Don't worry mga nanonood dyan kasi meron naman tayong resibo. Hindi ko pa yun na-delete, hindi ko yung nabura. Nasa isa kong cellphone na hindi ko lang siya magawa-gawang i-edit or i-upload or i-attach sa aking mga gawang video kasi wala pa akong panahon mag-edit. At the same time, napakalakas ng ingay ng makina ng aeroplano. Andun lang yun, just in case na kailangan natin yun in due time, no? Magagamit natin yun for preference and evidence. So, basta ang binanatan talaga ni Kuya ay ang Cebu. Tapos sa Davao is yun lang, sa park lang talaga sabi niya. Hindi daw, napakalayo daw. Di hamak na mas malinis ang Iloilo City kumpara sa Davao. Kasi yun ang park ng Davao, pinuntahan niya, may mga tae, may mga kalat. For example lang totoo naman, ito, ikana mo. Yan face mask, yan. Mahagala, face mask. Sige na, wag na natin pag-usapan ang population, dami, okay? Kasi in that case, parang nag-deny lang tayo, para lang ma-excuse, di ba? We're just, although legit din naman siya na excuse, considerable din naman talaga siya na hindi talaga may iwasan na may mga kalat kasi daming bata, tapos, tawag nito, maraming bata and at the same time maraming population ng Davao City. Hindi rin lahat ng mga nasa Davao araw-araw ay mga taga Davao lang din lahat, no? Meron tayong tinatawag na Davao culture na vigilant and at the same time ay malinis sa park pero hindi yun, no? Malinis tayo pero yung mga kumusta naman yung mga taga ibang mga probinsya, di ba, na nakapalibot sa Davao. So yun, although hindi natin ginagamit yun as excuse, yan for example. So ang point doon ni Kuya is meron siya nakitang mga
kalat sa park. So isa, for example, dalawa. Legit yun, hindi siya nagsisinungaling. Hindi siya gumagawa o may nag-iimbento. Di ba, nakikita. Para ako lang yun, nung sinabi ko din about sa Bacolod, di ba? Kung ano yung nakita ko doon, yun lang din talaga yung nakita ko. Yun ang sinabi ko, di ba? Wala nang mga, walang mga dagdag bawas. Yan straw, for example, di ba? Plastic. Basura pa rin yan, mga gala. Minimal man siya, still basura siya. Di ba? Yan. Mga plastic, tissue. Ito, plastic bottle ng Coca-Cola. Yan. Sa tae, so far wala pa akong nakitang tae ng hayop. Ngayon, malinis siya ba ang Davao City? Yes, malinis pa rin siya still, no? Nananatili pa rin tayo sa top. One of the cleanest city pa rin ang Davao City. Sa mga parks, malinis din. Sa ngayon, okay, balikan natin. Nung sinabi ni Kuya na park na madumi sa Davao, ano yan? Madumi daw, tapos ang layo nga daw, no? Ang layo ng Davao City sa Iloilo City when it comes to linis sa kalsada at saka sabi sa park, hindi niya sinabi kalsada. Nung time na yon, di ako nag-comment, hindi ako nag-yes or no. Kumbaga parang nakinig lang ako nun kasi nasa aeroplano pa lang naman kami, di ba? So pagkababa ko, so meron akong baon. So dahil doon kay Kuya, meron akong baon na sabi nga niya malinis kumpara sa Davao. So speaking of parks, ganun. So pagkababa lang, syempre ready na ako, no? So tingnan ko, baga ang dami ko ng baon, ang dami ko ng mga ideya ba, na nakuha sa mga tao, sa mga Ilonggos perspective and other tribes o ethnicity ko naman, no? So pagbaba ko sa Cabanatuan International Airport, Iloilo Province, nakita ko doon na parang wala lang, okay lang. So stay put, medyo yung mata ko nagiging observant na siya. Sinusubukan ko na talaga siya na mapagmasid, hindi dahil sa mapaghanap ng mali, pero magmasid-masid lang, kasi yung kung may mali naman tsaka hindi tama, makikita talaga ng mga mata ko yan. Kasi ako naman din talaga ay hindi ako ganun ka-observant, pero at least observant, di ba? Ano ba talaga ang gola, no? Di ba may mga pa rin, mga kalat-kalat. Alam nyo ba yung mga nakita kong yung mga straw, mga tissue, mga face mask, mga bottled water? Guys, maniwala sa akin, wala kayong makikitang ganun sa park talaga ng Iloilo City. Ang dami kong napuntahang park, Molo, Haro, saan pa ba? Yung mga yung esplanade kasi nila, meron silang barang mga park ba, every kanto, tapos pwede ka mamingwit, basta malinis. Diba? So totoo yun, wala kang yung pinagbibidyo ko, pinagpo-focus ko, walang ganun sa park ng Iloilo City. Kaya hindi ko masisi si Kuya na nagsabi sa akin. Legit siya, no? Sinabi niya yung totoo, naniwala ako sa kanya. Kaya nung sabi niya, ayan, merong City Cafe Creamier. Ayan. Di ba? So yung sinabi ni Kuya na progressive pa daw yung yung Cebu City, yung Iloilo City kumpara sa Cebu City. Hindi ko alam kung in preference of konti lang yung poverty incidence, kasi nakakahanga ang Iloilo City. Meron silang 3.4% lang yung poverty incidence. Napakakunti nun, mga gala, sa dami ng tao. Sa HUC madami yan eh. Gano ba kadami ang HUC nila? 400,000 something, almost 700,000 ang kanilang tao. Pero wala kang makikitang gaya nagtapon si ma'am. Diba? Tanongin kaya natin sila, ma'am, kung taga saan sila. Kasi di ba ginagawa natin excuse na ang mga nagkakalat sa Davao hindi naman talaga taga Davao, mga taga ibang probinsya. Mamaya, tatanong natin mamaya sa last portion ng video na to. Ayan sila mag-asawa, mga foreigner. Dala nila yan. Yung kanila pinag-inom mga lata. Very good. Hanap niya sila ng basurahan. Hindi nila alam na meron dito. Anyway, so yun lang. Totoo yung sinabi ni Kuya, malinis sa Davao City. Minsan nakalimutan natin kung ano na ba ang stance natin, kung gaano na ba kalayo ang narating natin as a city. Depende sa kung anong mga preferences sa linis, progressive, safety, livable, or ano pa man. So, ayun, sabi ni Kuya, Iloilo City is the most livable city, sabi niya. So ako naman, di ko masabi yun na livable city pa ang Iloilo City as of now, kasi yun ang 4 days, hindi siya enough para
sabihin kong livable city ang ang Iloilo kasi di pa nga ako naka-experience na magluto, magsaing, kumain, ganyan, mag-budget ng pera na yung pang normal living, no? Kasi yung budget ko doon kain-kain sa labas lagi kumakain, di ba? Nagkakape sa labas, kumakain sa labas. So, yun yung aking budget sa time na ako nag-iikot sa lugar. Ano ba? Parang medyo kakagising ko lang mga gala. Hindi pa ako sure kung okay ba yung pinagsasabi ko, kung hindi ba siya mekos-mekos. Kung hindi ba siya confusing sa inyo. Basta yun na yun. Ulitin ko na lang. Kumusta nga ba ang Davao City? Malinis nga ba talagang totoo? Ibig sabihin totoo, walang halong biro, hindi joke. Ayan, very good si Madam. Siguro naririnig niya ako na nagva-vlog. Siya yung nagpatak nung rapper ng ice drop. Tingnan mo si Ma'am. Congratulations, very good. So yun nga sabi ko tawag na ito. So, kumustahin natin yung lugar natin, no? Hindi dahil sa kasi minsan hindi natin ma-appreciate or masyado natin na over-hype yung lugar natin dahil palibasa hindi tayo nakapunta sa ibang lugar. For example, yan nga example ito. Sorry talaga, hindi ko talaga intention. Yes, may nag-comment na, sir, wag kang magdrama. Wag ka nang magsuri-suri dyan kasi wala naman silang magagawa sa'yo kasi vlog mo yan, roles mo yan, no? Your vlog, your roles. So, your content, your vlog, your roles. Basta ang totoo sinasabi mo. Wala kang ginawang mali doon. Totoo lang naman talaga kasi observe din namin yan ng mga Ilonggo, sabi niya. Yung sinasabi mo lahat ngayon sa vlog mo, yan din ang experience ko. Yun din ang nasa isip ko. Hindi ko lang siya sinasabi kasi hindi naman ako vlogger, sabi niya. Hindi naman siya share pero relate siya. Kasi same experience, same sentiments, same comments, no. So ganun lang yun. So hindi natin masasabi na marumi ang Bacolod, yung kalsada, mga basura, napakadami mga kalat. Hindi ko masasabi na ganun ang level ng kalat ng Bacolod City kung hindi ko nakita in the first place ang Iloilo City na super organized, walang obstruction. In fairness, salot sa mga sa city traffic office o ano man tawag sa inyo kasi sa amin sa Davao City TTMO, no? Walang obstruction, very good. Walang yung lumagpas ang kailang tindahan sa sidewalk o obstruction pa rin tawag, no? Walang obstruction sa linis ng kalsada, very good, no? Kudos sa mga taga Sinro or City Environment and Natural Resources Office. Sinro yun tawag sa amin sa Davao. I don't know kung anong tawag sa inyo sa Iloilo. So hindi ko masasabi yun, yung ganong, hindi ko mapupunang sobra-sobra ng malala ang ganon sa Bacolod kung hindi ko talaga napuntahan. Oo. In the first place, ang Iloilo City na napakalinis, napaka-organized, napakaganda. Yun lang. So ngayon, paano natin ma-appreciate ang ating syudad? Kung maganda nga ba talaga ang syudad natin? Kung progressive ba talaga? So syempre, kailangan din natin mag-explore. Punta tayo ng example, Davao City. Punta ka ng Tagum City, punta ka ng Digo City, punta ka ng Kidapawan City, punta ka ng Butuan City, CDO, punta ka ng Zamboanga, Pagadian, Cotabato City, Marawi. Doon mo ma-appreciate yung lugar mo. Masasabi mo na, maganda pala talaga ang lugar ko. O di kaya, akala ko dati maganda ang lugar ko. Hindi pala, may mas maganda pa pala. Diba? So ngayon, kung hindi ka nag-explore, hindi ka sumubok na mag-discover ng ibang lugar, dumaan lang, diba? Kasi hindi natin pwedeng basihan ang sabi-sabi lang, no? Mga kwento-kwento na maganda ang example, Tagum, maganda ang Panabo, maganda ang Santa Cruz, Davao del Sur, maganda ang Digo City. Hindi enough na sinasabi na ng tao, di ba? So mas maganda talaga kung ikaw ang pumunta at makita mo with your own, di ba? You have to see it for yourself, di ba? Maganda. So yun ang tinatawag ko na, sinasabi ko na Davao culture, na mga taga Davao, meron talaga kaming tinatawag na Davao culture. Siguro meron din siguro sa Bacolod, meron din sa Cebu, meron din sa Manila, sa Tagaytay, Palawan, meron din sa Naga, sa May Bicol, no? Meron din sa Samar, Leyte, and Iloilo, di ba? Meron din siguro tinatawag na Ilonggo culture, di ba? Ganun yun, no? So dito sa Davao, meron kaming tinatawag na Davaoeño culture na minsan nakakalungkot din makikita ko din talaga dahil sa marami din kalat.
na nakalimutan na iba, maaring bata, yung iba, maaring hindi taga rito, maaring dayo. Mga excuses ba, no? Mga ganon. I don't know, di ako sigurado din. Basta yan lang. So, gusto natin ng evaluation. So, kailangan natin maghanap ng ibang lugar. Kailangan mag-discover ng ibang mga bagay-bagay para tapos differentiate, see the difference and compare. Ay, sabihin yung wag mag-compare. Yan o, tawag doon. Ano ba tawag ang ano? Ano ba basihan yan, standard kumbaga ba. So ngayon, meron akong standard when it comes to cleanliness in the basta maganda, no, Davao City in the Iloilo City. Cebu City din, no, maganda rin na gawing standard ang Cebu City when it comes to tawag nito, yung economy. Grabe yung economy ng Cebu, Mandawi, Cebu, Lapu-Lapu. Perfect. Oh. Tapos ay hindi pala perfect sa Lapu-Lapu kasi wala silang sidewalk. Hindi siya safe para sa mga kabataan mag-aaral. Pero maganda ng ganda ng init, linis ng hangin. Very good ang Lapu-Lapu. So yun lang, no, explore. No, see it for yourself bago kayo para ma-evaluate nyo ang inyong lugar, ang inyong sarili mismo, no. Kumusta na nga ba ako? Successful ba ako? Successful ba ang syudad ko? Punta nga ako sa mga ganong lugar. Yan lang. Maraming salamat sa mga nanonood. Sana nagustuhan nyo. Bye bye and ingat.